So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron na po tayong update dito sa impeachment trial ni Sara Duterte na 99.99% na mangyayari na. Kasi meron ng schedule eh. So walang kwenta yung mga plano nga po ni Amy Marcos at saka ni Marco Beta na harangan nga itong impeachment trial nga ni Sara. So pag-usapan ngayon natin at sinasabi nga po ng mga prosecutor natin sa impeachment na malakas daw po talagang ebidensya laban kay Sara. So napaka-interesting kasi na to, no? So bali ngayong araw pala, no? Ito, no? Ito pala nung ano to, nung June, nung May 19, no? So tinanggap na po ni Chis Escudero yung verified impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, no? So tingnan niyo kung gaano katagal ito, no? So, from February 24, 2025, so kakatanggap lang po nung May 19. O tapos, tagal din, no? Tapos ito po ay sa Congress naman po is na ano naman, na na-acknowledge naman po ito ng House mismo. So, ito the House of Representatives confirms receipt of your Honor's letter dated May 19, 2025 relative to the verified impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. This will transmitted to the panel of the House Prosecutor. So ngayon mga kababayan, no, so ibig sabihin nito, no, sa wakas, lumalakad na yung impeachment. So medyo late nga lang. So ngayon, no, ang nakalagay ngayon dito sa sa schedule natin, no. So magsisimula pala sa June 2, no? So resumption of session, presentation of the articles of impeachment by the prosecutors and approval of the revised rules procedure of impeachment trials, no? So sa June 2 ito. Tapos kung convening the impeachment court and oath taking of the incumbent senator. Alam niyo mga kababayan, no? Ito yung kasi alam naman po natin na yung plano po ni Marcoleta, yung paborito nating senador, na ipatigil po yung impeachment trial. Technicalin po ni Marcoleta. Well, sad to say, si Marcoleta, magsisimula na po yung usapan sa impeachment June 2. Hindi pa po siya senador nito. Manunumpa pa lang siya bilang hurado kasi nga po, siya yung magiging parte nga po ng judge ng impeachment. Pero sa technicalities, walang pakialam si Marcoleta kasi hindi pa siya senador. Ganun lumalabas. O tama, di ba? Kasi papasok po si Marcoleta sa Senado June 30 pa. Yung June 30 mga kababayan, June 30, wala na pre-trial na nun eh. O June 25 may pre-trial na. So hindi talaga, walang magagawa si Marcoleta dun sa sinasabi niya na harangan niya. Yabang niya lang po yun. Mayabang talaga yung matanda na yan. So ngayon ito yung gusto kong pakita sa inyo. So may update na. So sa June 3 meron na din. So malapit na to. Almost 2 weeks na lang to. Kulang-kulang 2 weeks na lang to, no? Tapos may issuance of summons sa June 4. Reception of pleadings, no? So ito na po yung mangyayari dito. So magsisimula po yung impeachment trial July 30, 2025. So next month. No. So ngayon, mga ka-Streetwise, no, alam niyo napaka-interesting dito mga kababayan. Kumpiyansa po yung mga prosecutor natin na malakas po yung ebidensya. Okay. So, actually, makikita naman po natin yung ebidensya eh. Doon pa lang po sa Blue Ribbon Committee hearing pa lang po, marami na po talagang doon, mahirap sagutin. For example, yung pagtapal nga po ni Sara Duterte nung COA audit from AFP. Isipin nyo resibo from AFP, ginamit ni Sara sa confidential fund. 15 million po yun. Yun pa lang ang hirap ng sagutin ni Sara. Tapos mga kababayan, syempre nga po yung mga fictitious name na ginamit ni Sara, malakas na ebidensya na rin po yun. At syempre kahit sabihin po nila na, ay confidential nga yun, dapat confidential din po yung tao. It doesn't work that way. Kasi, merong merong report dapat po doon kung anong ginawa ng mga tao na to. Kung bakit sila binigyan ng confidential fund. For example, si Mary Grace Piatos, di ba? Merong resibo doon nakalagay Mary Grace Piatos. Tapos
dapat po, meron niyang report kung ano ang ginawa ni Mary Grace Piatos. So sasabit siya doon. At especially mga kababayan, ang pinakamalakas po talaga na ebidensya po talaga is yung mga bank accounts nga po ng mga Duterte na talagang mabubuksan po talaga ito kasi po, hindi po uubra yung bank secrecy law na pumoprotekta po sa mga Duterte. So kaya nasabi nga dito, ito kasi napaka-interesting kasi nito mga kababayan. Ito yung sabi dito malakas ang ebidensya acquittal of Sara Duterte in impeachment trial, hard to justify. Sabi nga po nito ni Zamora ng San Juan ata ito, no? Si Zamora po, iparty nga po si Isabel Zamora, party po siya ng prosecution team. So sabi dito, okay, so I understand that there appear to be a lot of pro-Duterte senators, but the prosecution is prepared and we have evidence to support a different articles of impeachment, said Zamora in an online interview. So sabi niya dito, so I hope that when we present the articles to the public, makikita po ng mga senators and the public as well that the pieces of evidence that we have are sufficient to convict Vice President Sara Duterte. O di ba? So medyo makapal na lang po talaga ang mukha ng mga senador kapag hindi niyo pa kinonvict si Sara. Kung meron pong malakas na ebidensya. Well, di ba? Actually, yung mga ganyan kasi mga balita, mga kababayan, natutuwa po ako dyan kasi po confident po yung mga prosecution team natin na makonvict nga si Sara. Hindi naman ito tungkol kay Sara actually, no? Tungkol po ito sa accountability. Di ba? Hindi kasi pwede na ganun lang yon, nagnakaw tapos ganun lang yon. Kung meron silang ebidensya, kayo, yung mga nagrereklamo dyan, kung meron kang ebidensya na magnanakaw o presidente, maghanap pa ebidensya. Mag-file din kayo ng impeachment. Pero ang point dito, no, ang tinuturo po talaga ng COA na nagnakaw po ng confidential fund, si Sara. So, ano magagawa nyo doon? So, I think it will be, ito sabi I think it will be difficult to acquit the Vice President in the interview. In the view, okay, ulitin ko lang I think it will be difficult to acquit Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Diba? Kumbaga, yung Senators for Us, sila yung haharap sa public kapag na-acquit sila sa dami ng evidence na nakahalap namin. So, ibig sabihin nito mga kababayan, barko-barko po ang mga ebidensya laban kay Sara. So, tinanyayin natin kung hanggang saan po ang kapal ng muka nila Robin Padilla, nila nung magkapatid na Bilyar, 'di ba, nila Bato de la Rosa, nila Bongo, 'di ba? So, kasi ang point dito mga babayan, kaya nilang tiisin 'yon. Nasang katutak na yung ebidensya tapos hindi nila i-impeach sa decision nila sa impeachment trial. Come on. No? So, ito, meron tayong high hopes dito sa mga to, no? So, sabi pa dito, continue natin So yes, we understand that based on the partisan politics, maybe the Vice President has support of a lot of senators and that's what is coming out in media now. Maybe some are tallying the numbers but we hope that everyone will see the evidence that we have in the prosecution, Zamora added. Di ba? So, ngayon, actually, no, kung ano po yung mga nakita po natin dun po sa hearing po sa Congress, patikim pa lang siguro yon. Di ba? Yung bribery issue na namigay nga po si Sara ng sobre, di ba? Pati yung pag-withdraw nga po ng confidential fund na hindi po dumaan sa disbursement team. Kalokohan talaga to, no? Tapos yung mga fictitious name, di ba? Yung pagtapal nga po ng pera sa AFP through confidential fund. So, malamang patikim pa lang ito. At yung pinaka-finale nga po dito is yung pasabog na bank account. And by the way, no, isa po sa pinaka-interesting dito mga ka-streetways, no, yung dalawang dilawan po na kasama po sa prosecution team. Well, yung kay Dilima po kasi alam naman na po natin na personal yung kay Dilima. No? So, tandaan natin ito Philippines, vindication of Leila de Lima as last bogus charge dismissed. So, dismissed na po yung mga kaso ni De Lima. Kahit nga po yung pangalawa niya, dismissed na rin po talaga yon. Kailangan lang merong i-clarify doon.
So tingnan niyo ano to vindication nga ang tawag dito no. So pinakulong niyo yung tao nang wala palang kasalanan. So tandaan niyo kasi mga kababayan no. Ito lang yung point Akala kasi ni Digong habang buhay silang nasa kapangyarihan na yung mga ginawa nga po nilang katarantaduhan nga po sa mga dilawan, hindi po sila mababalikan. Hindi naman po kasi palagi na tayo ay nasa taas po ng gulong. Ang gulong po bilog. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Oh. Akala kasi ni Digong, tanga-tanga kasi, akala niya siguro, habang buhay siyang nasa taas. Ngayon, syempre alam naman po natin no, na itong ginawa nila kay Dilima, personal po ito. At ako naniniwala po ako no, nagagawin po lahat po ni Leila de Lima para po makonvict itong si Sara Duterte or mapa-impeach. O di ba, especially nga po itong si Chel Diokno rin, di ba? Muntik-muntik na rin to nung nakaraan, di ba? Nung panahon nga ni Digong, De Lima Diokno to join House team prosecuting VP Sara Duterte. Actually, pagdating sa human rights, malupit talaga to si Chel Diokno. Si Leila de Lima doon natin makikita yung husay niya bilang abogada. Kasi, alam natin si Leila de Lima, naging Chief Justice, tama, di ba? Tama ba? O DOJ, no? Leila de Lima, tama, DOJ nga, no? Tama, no? So, naging hurado din, naging professor. So, ngayon natin makikita kung gaano kagaling ito si Leila de Lima pagdating nga po sa pag-handle ng kaso. Especially personal niya to. Ibubuhos niya lahat dito. Sana pakitaan niyo kami ng malupit, ma'am. At syempre, kami pong, kami, no? Kami pong mga PBBM supporter, kami po sumusuporta ngayon sa mga dilawan na sumusuporta din po sa administrasyon po na to. Di ba? Wala tayong kulto-kulto dito. Di ba? Hindi tayo nagpo-promote ng kulto. Kita nyo nga, di ba? Di ba, ganun na politika sa Pilipinas, mga kababayan, no? Minsan kaaway mo, minsan kabati mo. Ayan, so, ganun talaga, di ba? So, yun mga streetways. So, kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito? Sa update nga po ng impeachment trial ni Sara na umuusad na po. Di ba? So, kayo po ba, naniniwala po ba kayo na malakas ang ebidensya laban nga po kay Sara Duterte? No? At kayo rin po, no? Ano rin pong gagawin ninyo? Itong gusto kong malaman sa inyo Kung sakali nga po na malakas ang ebidensya at na-present ng maayos na prosecution yung mga ebidensya nga po laban kay Sara at itong mga tanga-tanga mga senador, hindi pa rin po nila binigay yung tamang desisyon po kay Sara Duterte. So ano pang dapat gawin natin? Especially itong hayop na Robin Padilla na to, tanga-tanga to Itong buwaka ng inang Robin Padilla to. Anong sabi ni Robin Padilla? Wala siyang pakialam sa ebidensya. Basta sa kanya, di ba, hindi niya ipapa-impeach si Sara. Doon pa lang tanga na. Di ba? Kakainis no? Puta. So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetways, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.